Praise God. Buntag sa tanan. Amen. So, gamay lang na announcement. Kung gihapon ang matag-usa, paminaw ta sa pulong sa buwid ng Diyos, nasayon ta na ang pulong mao ang Diyos. Amen. Amen. So, kung ang pulong mao ang Diyos, kung i-honor natin si Lord, kinahanglan at ipadaplin ang say ana ipadaplin. Amen. Amen. Praise God. Naapay daghan ng vacant seat diri sa front. Akong gihan ang matag-usa. Amen. Ato ang i-occupy ang vacant seat. Thank you, Lord. Kaya naagin tayo kasing-kasing na matinumanin diya sa buhay ni Diyos. Ayaw na lang ninyo tanawa ang naagiri sa front. Isipan ninyo na si Lord ang nag-invite sa inyo. Amen? Thank you, Jesus. Kumusta ang matag-usa? Amen. Nasayod ko na ang matag-usa malipayon, madinaugon. Amen? Pasalamati ang buhay na Diyos kay Lord. Isa ka sa ebidensya sa iyang pagkamaayo. Amen. Amen? Thank you, Lord. So God established a covenant so that He could bless us. He could bless you. Kinsa ang nag-establish siya o covenant? Si Lord. Kinsa ang una na higugma? Lord. Si Lord. Amen? Kung sa kanta pa ngano man Lord, ngano mo makong higugma, ngano mo makong giluwas, luyo sa ko ang pagkaako, luyo sa kong pagkapakyas. Maunang maayo kaayo ang Ginoo sa kong kinabuhi. Laliman ka, siya mismo nirepresenta sa iyong kaugalingon para mabuhat sa covenant. Kung sa kuan pala yung term contract. Dili ba yan basta-basta ang mag-offer o kontrata? Labi na kita di taangayan, pero kay tungod sa iyang dakong gugma, siya mismo kung saan pa nag-execute alit na himong pag-covenant. Thank you, Lord. We are not worthy. Nasayod kita and so on. Amen. So ready na ba ang tanan? Amen. Akong diyan yung matag-usa sa pagpanindo, magamputa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, have your way. Give us receptive heart, Lord. Wala gid nilain o Diyos isgutan kundi ang imong pulong. Na diri sa imong pulong, Lord God, makabaton kaayuhan, kagawasan, kaluwasan, Lord. Thank you, Lord, sa breakthrough, Lord God. Thank you, Lord, na ani na saad, ani na covenant Ginoo. It causes miracles. It generates life. It creates faith. Tanang espiritu na dili maayo Ginoo sa buhang kinabuhi, Lord God, right now, we uproot in Jesus' name. Lord, kung tinuod na anak mo Ginoo, we will bow down to you, Lord Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. If truly we are the sons and daughters of God, we will respect and honor the Word of God. Thank you, Lord, na imong pulong ningon kasi 2 Timothy 3:16 sa pagtudlo sa pagbadlong kanamo Ginoo para kami mahimong hingpit diha sa imong mata uban ang pagtuo namo o Dios. Salamat, Lord, karong taknaa o God. Holy Spirit, have your way sa makausap ka. Take over in this place. Give us spirit of understanding, wisdom, knowledge, O God. Thank you for the fresh revelation, Lord. Tanang dungog, himaya, dalamang kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. So sa gibasa kaganiha, diha sa Genesis 28:13, nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarugtupad kanya ug mingon ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo sa imong mga kaliwat ining yuta nga imong gihigdaan. So before ana kung ato ang sutaon ang story ni Jacob, unsa man atong nabalaan ni
Jacob. Anak ni Isaac. From Jacob to Israel. Kabalo na tayo sa story. Then from deceiver to bless. Amen. So before nato nito, iunsa nato ang iyahang story. For long years, grabe baya kayo ang gibuhat ni Jacob sa iyahang pamilya. Amen. Pero maski pa sa iyahang dili maayo na gibuhat, pero ang nakalindot diri sa Genesis 28:13, nakipagsaad ang buhig na Dios sa iya. Muna makaingon kita ba na Lord, ikaw jud ang akong buhing paglaom. Ikaw ang naghatag na akong tsansa. Amen? So sa Genesis 32, ingon diri na, it tells the story of Jacob's personal and spiritual transformation. Na ay new identity diri si Jacob, ani na chapter. So sa pagtabok from Jacob to Israel, it means from deceiver to bless. For long years, si Jacob, nidagan siya paadto sa Haran kay instructionan siya sa iyahang inahan na si Rachel. Amen. So, before aniha, unsa di ay nabuhat ni Jacob sa iyang kuya na si Esau o sa iyang papa na si Isaac. Amen. Unsa niya paglimbong. So, diha sa Genesis 25, so bear with me ha, kay story man gud siya. So, shortcut na to. Diha sa Genesis 25 verse 29. Usa di ana kaadlaw samtang nagluto si Jacob og sabaw, niabot si Esau gikan sa pagpangayang nga naluya sa kagutom. Niingon siya kang Jacob, "Pakan-a nga ako ni ana nimong giluto nga pulang sabaw ngay, kay labihan ako kagutom." Apan mitubag si Jacob, "Hatagan ko ikaw niini kon ihatag mo kanako ang imong katungod ingon nga magulang." Kuyaw kay gipangayon si Jacob. So makita nato unsa ang karakter ni Jacob. So timanan na to ha. Then ingon si Jacob, "Panumpa una kanako." So before niya gipakaon yang kuya, ningon siya, "Panumpa una nako." Busa na numpa tawo na niyang kuya. Ug kato ang katungod sa iyang pagkamagulang naa na sa iyang manghod na mao si Jacob. Ikaduha niya na limbong diha sa Genesis 27 verse 4. Katong panalangin nagikan sa iyang amahan nag-release before siya namatay. Diri sa 27 verse 4. "Lutuin ako sa lamiang pagkaon." Naghatag instruction si Isaac kang Esau. So diri ba makita nimo na si Isaac ang iyang paborito na anak kay si Esau. So while ko nabasa pila ka chapter, then si Rachel ang iyang paborito na anak kay si Jacob. Ang nakalisod lang kay si Rachel, iyahang kung sa kuan pa ba, nakipag-coordinate siya, ni-involve siya na limbungan si Isaac through ani na panalangin. So diri sa 4, "Lutuy ako sa lamyang pagkaon na akong paborito ug dad-a kini kanako aron akong kanon ug pagkahuman panalanginan ko ikaw sa dili pa ako mamatay." Sa Genesis 27 verse 35. So diri na, so daghan na kay gibuhat ni adto na si Esau, nangita na siya og manana para iyahang i-prepare sa pagluto niya para iyang ihatag sa iyang amahan. So while sila nagstoryahanay ni Esau, ang mama na si Rachel nakadungog. Rebecca, sorry. Thank you kay sa pagkulit. Si Rebecca, nakadungog siya sa ilahang istoryahan. So kay paborito man niya si Jacob, so iyaha dayon gitawag mauni ang instruction. Adto dayon pangita kay bituan na to. Pero si Jacob, nag-ano na siya kanang nag-alingasan na siya. Kay kabalo baya sa identity si Isaac. Do kung atong i-consider kung basaw na to diri, nabuta na baya gid siya, dili na gid siya kaklaro. So kabalo siya unsa kinsa si Esau o si Jacob. So diri so apan mitubag si Isaac gilimbungan diri na taha, shortcut na nato. Apan mitubag si Isaac gilimbungan ako sa imong manghod o
ug nakuha na niya ang panalangin nga alang unta kanimo. Sa 36 miingon si Esau, ikaduha na ini nga higayon nga iya akong gilibungan. So unsa man atong gi-expect na reaksyon ni Esau? Una, ang iyang katungod na magulang gikuha. Ikaduha, ang panalangin. Importante ba kaayo ang panalangin sa atong ang amahan, sa atong ginikanan. Karon nakuha na po ang gibuhat sa iyang mama na si Rebecca, nagkuha sila kanang balay o panit sa kandi, tapos ilang gibutang tanan kay para gigunitan man siya. Kung basahon na nimo diya sa Genesis 27, makita nimo kung giunsa nila paglimbong si Isaac ug labi na ang Ginoo. So unsa man ang ato ang ma-describe kang Jacob? Dili angan i-bless, di ba? Dili angan i-bless, limbungan kay na ng tao. Grabe na ang pag-describe. Kung dili pa na sa tua, dili na siya angayan makabaton og kaliwasan. Kay daputan kay na siya na tao. Ang reaction ni Esau, angayan gayud kaniya ang iyang ngalan nga Jacob. Giilog na niya ang akong katungod ingon nga magulang og karon giilog pa gyud niya ang panalangin nga alang kanako. Unya mangutana siya, tay wala ka na ba gayoy panalangin nga gitagana alang kanako? Luoy kaayo si Esau. Grabe din yung pagpalingkamot niya ato pabaya siya kay nangita siya og ugok dunong dili ba pareha karon na naa lang sa palengke. So grabe ang iyang effort, grabe ang sakripisyo pag-abot niya. Wala na iyang panalangin kay giagaw sa iyang manghod. Sa Genesis 27:41, gidungtan ni Esau si Jacob tungod sa panalangin nga gihatag sa iyang amahan ngadto kang Jacob. Miingon si Esau sa iyang kaugalingon, hapit na mamatay ang among amahan. O ini kahuman sa mga adlaw sa pagbangutan alang kaniyang pagtiyong ko si Jacob. Maugit ni siya ang reaksyon. Maski kinsa maugit ni siya ang reaksyon. Sa 42 apan nabalitaan ni Rebecca ang plano ni Esau. May ganit kay taas kaayog antina ang dalunggan ni Rebecca. Iyahad yung madunggan tanang fellowship conversation ni Esau ug sa ako. Humaningon din siya, busa pamati sa akong isuti, lakaw, ikyas na to sa haran, dito sa akong igsuon na si Laban, dito ka lang una hangtod nga mahupay ang kasuko sa imong magulang. So grabe no, daghan kaayong bantayanan sa tong kinabuhi, tinuod yun. Sa pagpanugid, tinuod, pakyas man, pero igsuon, ayaw papildi, paningkamot na imuhang masunod ang kapabutan sa buhay ng Diyos. Amen? So, luyo sa kasipyatan, Jacob, luyo sa itong kasipyatan, pero nibuhat gihapon pakigsaad ang buhay ng Diyos. Mangutana ko karong kabuntagon, unsa ang pakigsaad ni Lord sa mga kinabuhi. Amen? Nino man, wala pakigsaad si Lord? Tuuhin na igsuon kung unsang pakigsaad ni Lord. Kaya unsa may mahitabo, unsa may mga dark valleys sa itong kinabuhi. Mubarog gihapon ka o inumpuktan ang pundasyon, ang saad, ang pulong ni Lord. Mubiya man ang tanan, pero ang pulong sa buhay ng Diyos, kauban mo hangtod sa kahangturan mo. Bitaw nang ingon siya diya sa Mateo, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So unsa lang gyud ang atong kuptan? Ang pulong. Amen? So sa kinabuhi ni Jacob, so dili na ta, naay alignment. Nagibuhat si Lord. Hindi mo katapad, alignment. Naay gibuhat na kasabutan o covenant ang Diyos ang kinabuhi. Luyo sa iyang gibuhat ha, naagihapoy gibuhat ang Diyos ang kinabuhi. In Genesis 28, nibiya si Jacob sa 10. Nibiya si Jacob sa Beersheba o milakaw paingon sa Haran. Nakaabot siya sa usa, kadapit dito nga
siya nagpabili ni atong gabi una, mikuha siya usa ka bato ug iya kining giunhan sa iyang pagkatulog. Dili lalim ang sitwasyon ni Jacob. Kana ganing musibat ka kung diin dito na ang imuhang comfort zone, dito ka nakahibalo, dito tanan ang imuhang kung imong childhood. Daghan kang gikuptan, kung sa kuan pa, daghang mga butang, daghang mga panghitabo. Pero tungod sa iyang gibuhat, muto'y giingon, sakripisyo gyud siya, biya siya sa iyang dapit. Kung pagbiya niya sa iyang dapit, dili bayan lalim ang maglangyaw. Kisa man dili nakasulay na nag-abroad. Dili gyud lalim. Wala na jud kay baga kung sa kuan pa 50-50 na yung kinabuhi. Maningkamot na gyud ka. Pero ang nakanindot diri sa 13. Basaw na ko pag-usab, nakita usab niya, 12. Unya nagdamgo siya nga may usa ka hagdan nga nagbarog sa yuta ug misangko sa langit. Nakita niya ang mga anghel sa Dios nga nagsaka kanaog sa hagdan. Usahay dili ka kamutula aning mga dautan ng mga tao. Labi na nakasala sa imuha. Labi na diri na family. Pag masipyan ka, pag mutindog ka diri, disqualified na ka sa ilang mga mata. Condemn na ka. Ang ilahan na lang matimanan sa imo ang imong gibuhat sa imuha. Pero wala na siya dili suon. Kay mo nang pulong sa Ginoo, for there is now no condemnation. Walay laing mag-condemn, ang yawa lang. Walay laing mag-remind sa tuang past, ang yawa lang. Amen? So wala tayong katungod. So diri si Jacob, imong kwadon, ha? Nagdamgo siya. Ka-fresh pa ato yung gibuhat dito sa iyang igsuon o sa iyang amahan. Nagdamgo siya na nay anghel nagsaka kanaog. Nya pagmisturya ko sa imuha. Sis, naay pulong ang Ginoo pa, nag-ingon na ingon-ani. Mana day ka, pag sure oy, ang imuha dayon nag-ano na day, nagdaga na day muna-una, bago na gani ka nakasala, bago na ka nagbuhat og binuang, pagkahumaningon ka sa kuha, insa makapara mo korek ka na ko. Pero kabalong igsuon, even sinners gamiton sa Ginoo. Amen. Kanang maglakaw ta, namingon ta, Lord, tagay ko confirmation, Lord, tagay ko kanang sinyalis, Lord, kung sa mga ginakong buhaton, matingala ta na ay mga pulong na mugawas na baga mo muhatak kung kuha na ito ba impact. Murag, na-touch ko ato ng word. Lord, hantod na more confirmation, more confirmation. Grabe. Kana siya igsuon. Panalangin na siya. Pero wala po nagpasabot na ato ang tukion, tungkaron kung unsa ang giftings ni Lord. Kay dili na to kaya. Maski pa manggani from the Alpha and the Omega, kung imuha yun ang tukion, maliso imong utok. Tuuhi that He is the beginning and the end. Ayaw na pag-question about giftings ni Lord. Dili nato matungkad ang himaya ni Lord. Mo bitaw tong last Sunday sa devotional, ang kaning creation nagpahiwatig ni sa gahom sa buhay ng Diyos. Ikaw, ebidensya ka sa kamaayo sa buhay ng Diyos. Unsa man ang atong past, unsa man tanang lasi nga tao, ebidensya ka sa gahom sa buhay ng Diyos. Amen? Dili na to pwede i-question ang water, dili na to i-question ang Holy Fire, ang Holy Spirit, unsa ang buhaton sa Espiritu sa itong kinabuhi. Wala tayo karapatan to question. Atuan ang gi-enjoy ang panalangin sa buhay ng Diyos. Ang milagro, nakasulay bang magsoon na nagsakit mo? Amen. Pagkahuman, ang daily routine mo, wala na nimo nabuhat? Unsa man ang imuhang pamalandungon? Di ba mamalandong ka, Lord? Ayuha ko, Lord. Lord, pasayo ako, Lord. Lord, kung ibalik lang nimo akong kusog, Lord, tanan, buhaton na ako, Lord. O gi-restore ka ni Lord. Isip isa ka inahan, daghan naglabunon. Pero i-remind ka ni Lord, ingon baya ka pag nakay kusog, boylo lang gihapon ka. Una, Lord,
Wala dapat pagkausap. Yaw-yaw yapon. Unang gina-allow ni Lord ang mga situation ba na ako nakatry dyan ko. Wala ba yung kauban sa balay? Ako ata ng rampa sa balay. Unya, gipatry dyan ko na dili makalakaw kay taasan uric acid. So, dili ta palabi o Mr. Chips ha. O bulado pansit kanton. Katuna time, magski unsaw Lord, ako dyan buhato ng ako ang rule as inahan. Pero dili dyan ako kaya. Namalandong ko sa Ginoo mo, bitaw nang i-allow niya para kita makaubos, para kita makarealize na Lord, imo man gyud ang tanan Lord, wala man gyud ako. Dili kita mga bugigsoon. Kay anytime one click lang ni Lord, wala tanan. Dili ta pwedeng mukamada sa buhit na Dios. Kay God cannot be mocked. Amen? Munang pag-i-restore ni Lord atong strength, maski pagpila ka labunon. Thank you Lord sa labunon Lord. Salamat Lord. Magmalipayon ta igsoon. Hindi mo katapad magmalipayon sa kanunay. Hindi man pero magkalipay. Amen? Na may sitwasyon sa tubig na sa tanaw na to dili gyud maayo. Pero paglipay lang, thank you Lord. Ayaw sige ingon, daghana na pud ani oy. Unsa man yung gibuhat dira? Nag-create lang jud ko kasamo. May mga dira kay nagtulog-tulog ta ako dili grabe na kay nakong. Wala akong singot. Back to zero na pud sulayan na pud ni Lord. Maana po'y balatian kay para makarealize kay pag naibalatian Lord, maski magdaghan kayo Lord, ako diyang buhaton. So sa pag-cross over nato, kay naghisgot naman po ni diri sa Genesis 32, sa 22, ang gibuhat ni Jacob diha kay iyahang gitabok ang iyahang mga anak, iyang duha ka asawa, iyang 11 ka anak, iyang duha ka slaves, o iyang mga positions. So sa tuwa ding pagtabok, kinahanglan biyaan nato atong karaan na kinaiya. Pagbiya nato, di ba, biyaan nato atong karaan na kinaiya, atong mindset, ato ang mga traditional, mga religious spirit, biyaan nato. Pagtabok nato diri, ayaw pag-expect na dili na mo gitik ang karaan na kinaiya. So diha na ang labanan isuod. Pero at least, nakatabok na ka. Sa pagtabok nimo, by faith, nasayod ka na sa pagtabok nimo, kauban nimo ang buhi na Dios. Mangayo lang yung tagtabang sa Ginoo. So, dili na to kaya. Mo bitaw tong sa kauban dito si Paul na siya. Dili na ako ni gusto buhaton, pero ako ang diyang mabuhat. Ang sin ba na naa sa tuwa? Dili na ako gusto buhaton, pero nganong ako maning nabuhat. Di ba mamalandong ta Lord, i-disqualified na to kong self. Dili gyud ko mausap. Pero igsoon, uban ang pagtuo, tabangan ta sa buhi na Dios. Amen. Makalampos gyud ta ani atong dagan nagisamputan. Amen. Sa pagpadayon, sa 13, nakita usab niya ang Ginoo nga nagtindog sa ibabaw sa hagdan ug mingon kaniya, ako mao ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gidaan. Grabe, after all, Lord, kabantay mo igsoon. Kanang grabe ang shaking. Mo bitaw ng there is a blessing. I mean, there is a shaking before the blessing. Grabe, Jud. Kunya, maghila ka ba nganong nabuhat man to na ko, Lord? Nasa unahan dako manigi ang panalangin. Nganong napasakitan ta ka, Lord? Nasa unahan dako kay ang panalangin. Mao ni ang nahitabo kang Jacob. After ato niya gibuhat niya ang paglimbong. Mismo ang Dios nagsaad kaniya. Ihatag ko kanimo sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong higdaan. Tapos mingon ka, Lord, dili mo worthy ani na panalangin. Dili ko amayan ani na panalangin. Kay una sa tanan na abot yung panalangin, grabe akong gibuhat na pagpabadlo. Kinsay nakasinati, anak, musik ni Bukhanan mo yan.
Diyos gyud ko pero grabe imo ang gihatag na panalangin. Amen? Pakyas kay ko Lord. Pero imo kong gipa-experience sa mga kahibulungang panalangin. Grabe gyud si Lord. Mao bitaw nang iyaha kang gipili, gihimo kaniyang gi-qualified taniya sa panalangin na kita mag-enjoy. Amen? Hindi mo katapad na turning back. Amen? So ang covenant diri sa 14, ang imong mga kalibag mahimong sama kadaghan sa abog sa yuta. Magkatag kamo sa nagkalain-laing bahin ni ining yutaay. So gikan ni ka Abraham sa iyang ama, sa iyang lolo ni Flo sa next generation. Karong taknaa, ikaw na nagbarog diya sa imong pagtuo sa buhi ng Diyos. Ayaw gyud og dare o talikod kay Lord. Kung naghunang-hunang ka sa imuhang henerasyon. Amen? Barugi ang imong pagtuo karon kung naghunang-hunang ka sa imong apo, sa imong anak, moabutay na anak, sa next generation to the next generation. Praise God! Grabe ka ang gibuhat sa Diyos. Gikan kang Abraham. Unya apo naman na si Jacob. Pero iya gyapon giingnan no. Magkatag kamo sa nagkalain-laing bahin ni ining yutaa. Pinaagi kanimong sa inyong mga kaliwat. Panalanginan ko ang tanang mga katawhan sa kalibutan. Ang saad diya sa verse 15, hinumdumi gayud kanunay nga kauban mo ako. Wow! Thank you, Lord! Kung para to sa imuha, kay para to sa tuntanan, pero naara na sa mong response kung i-receive mo. Lord, I receive in Jesus' name. Kanunay nga kauban mo ako o bantayan mo ikaw bisan asa kapaingon. Dadon ko ikaw pagbalik ni ining yutaa o dili ko ikaw biyaan hangtod nga matuman mo ang akong saad kanimo. Grabe! Nibiya si Jacob sa iyahang yuta na din siya na anak. Naana siya sa laing dapit, pero nigawa siya ato, pero dito pag yung nakigsaan ang buhay na Diyos, ibalik ta ka. Kaya pwede ba yung ninyo na dyan ka goodbye? Kaya dili naman yung kakabalik eh, sa imong gibuhat. Kung mubalik ka, patiyon man dyan ka. Kaya kung sa atong nabasahan ganihan, patiyon niya si Jacob. Pag mahuman na ang pagbangutan sa iyang amahan. So dili na siya mag-expect na makabalik siya. Kaya nagpurog na sa kalabot ang iyahang kuya. Igsuon, naamantay gibiyaan. Kay tungod na hadlok ta. Nidagan ta, kay dili na to kaya i-face pa. Kay baga nagbukal-bukal pa kaayo ang kasuko. Fresh pa kayo sa iyo mga pero igsuon. Desisyon ni yun, maski unsa pa na na-struggle. Naabay ka hadlok. Naaba ang doubt. Na Lord, kung sa may mahitabo na ko, what if? Pero nasayod ko, nag-i-allow ni Lord na mulakaw sa si Jacob. Pero this time, nindot kayo ang dibuhat ni Lord. Amen? He is the God of order. He is in control. Diri sa Genesis 32, verse 1 to 2. So Jacob reminded God sa covenant o pakigsaad sa Diyos sa iyaha. Hapit na ni siya muadto na gyud dito sa Habok River. So nipadayon usab sila si Jacob sa ilang lakaw o gitagbo siya sa mga anghel sa Diyos. Grabe mo! From December sa iyang paglakaw dito kay Nisibat, gitagbo, gihapon siya sa anghel. Diba? Naghatag ang covenant mismo ang buhay na Diyos ang kipagstorya sa iyaha. Diri sa iyang biyahe na yun padulong na yun dito sa Habok. Para makita na sila ni Isaw ani na time ha. So, pagkakita ni Jacob kanila mingon siya, mga sundalo kini sa Diyos busa. Ginganlan niya kadtong madapit o mahanan. Mga sundalo kini sa Diyos. Sa pagbiyak nga dito,
nakatagpo pa gid siya mga anghel. So grabe ang pagbitbit ni Lord sa ilang covenant, maski pa kang Jacob. From Abraham, Isaac, and Jacob. So ready na ba ka, church? Sa pagtabo. So diri sa Genesis 32:22. Unya, mibangon si Jacob na itong gabi una. Gidala niya ang iyang duha ka asawa, mo kapong discord ganiya. Ang iyang duha ka sulugoon nga babae o ang iyang 11 ka anak o gitabok sila sa tabukanan sa habog. Pagkahuman gitabok ko sa Jacob ang tanan niyang mga kaptangan. So, habog means to empty or pour out. So, kinahanglan yun igsoon, mabuak yun. Ibilin yun ang tanan. Mahilis, mabuak ang tanan. O diri sa verse 24, nagkurog na yun si Jacob. Sa dihang nagainusara na siya, may usa ka lalaki na nakiglayog kaniya. Naglayog sila hangtod sa buntag. So kinsa ka ning lakihan no, na nakipag-wrestle sa iyaha, nakipag-wrestling sa iyaha. Kaysa tinuod lang, ang gibati ni Jacob, atuan na lang yung batiwan ang feelings ni Jacob diri na time. Nagkurog na gid siya, kay magkita na sila ni Esau. Then, diri sa, kadali nga ha, sa before sa 32, na ay gibuhat diri na iyahang gipadala ang iyahang mga posisyon, nagkuhan siya na ngunani, kay iyahang gipadala nagasa dito kang Esau. So ang gibuhat ni Jacob, naghatag siya og gifts para siyang igsuon. Tapos giingnan pa gyud siya siyang kaubanan na naay 400 ka mga lalaki ang imong kuyaw na padulong na sila diri para magtagpo mo. Unsa kay bation na ni Jacob no? Patay na jud ko ani. Laliman ko 400 ka buko. Dili naman basta-basta si Esau anang that time. Naana gibless pud siya sa Ginoo. So, kaning nahitabo niya diri sa pinil ba ni siya na ano, diri siya nakipag-wrestle kang God. Naningon gyud siya, Lord, dili ta ka buyan kung dili ko nimo panalangin. Naabot na ba sa imong time? Naggrabe ang imong duot sa Ginoo na, Lord, dili ko musugot na dili ko nimo panalangin. Lord, dili ko musugot na dili ko nimo ayuhon. Lord, dili ko musugot, Lord, kung walay deliverance sa kong kinabuhi. Mauni ang nahitabo kang Jacob, gipakita sa tuwa ba, na kinahanglan dahil in our struggles, in our pains, in our fear, in our doubts, kinahanglan yun kung mahimo igsuon. Makipag-sanduro taliya sa buhi ng Diyos. Kaya wala gitay mabuha. Hadlok naman gid siya ani. Kay diri naman gid siya nasintensyahan na siya. Pero ang nakanindot lang, before sila nagtagpo ni Esau, na ay pakigsaad ang buhay na Diyos. Before sila nagtagpo ni Esau, gipakita sa iya na naay sundalo sa Diyos nag-uban kang Jacob. Pero ang nahitabo ng Diyos kang Jacob, wala lang yun siya igong kusog na moatubang sa iyang igsuon tungod sa iyang nabuhay. There are times sa itong kinabuhi, mga Jews, si Jonah, usahay, pati pa ka na, ato ang pangibaligyan ang ato ang katungdanan sa buhay ng Diyos. Mahimong pang kompromiso ta, igsuon, mahimong pagani na kanang, nahon lang sa ina ko, kaya para makabayad ko, nakalimot ka sa seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Wala lang na naghisgot sa butang na atong maangkon. Naghisgot na sa mga sitwasyon na dili na to kaya. Mubito lang giniingon diri. Ang problema na imong gibuhat, dili na nimo kaya sulbaron kung imo lang. Dili ka musimba og Sunday para diskartihan nimo kay naa kay Diyos sa Monday. Imo ang i-skip ang imo ang pagsimba diya sa buhay ng Diyos. Unya nakalimot ka na ang Ginoo na ay dakong kahimuan sa imong problema. Amen? Gusto sa Ginoo ba na
sa atong anniversary. Glory to God. Dili na basta-basta. Pero akong nasayran, pagbalibaran nimo ang offer diri sa kalibutan, ug unahon nimo ang Ginoo, ay, praise God, mag-overflow ang blessing sa imong kinabuhi. Ako, many times na kayo naka-experience siya ang igsoon. Namang gani gahapon na nag-testimony, daghan na kayo kong table sa Mag-June. Daghan na yun kaayo mong diskarte sa kinabuhi, maski unsa na lang. Lulan ka po na dato? Pero diri na nato ko sa Ginoo, ginauna na nako ang Ginoo, ay grabe ang panalangin, unstoppable ang blessing na mag-aabot sa imong panuglanan. Unsa na ang sikreto? Unahon si Lord. Amen. Amen? Praise God. In Genesis 32 verse 25, sa dihang nakita sa tao nga dili niya mapildi si Jacob. Grabe, dili mapildi si Jacob, unya iyang karasal. Dili po ba basta-basta. Inuna-ana din na igsoon, pag naa ka sa struggle, pag naa ka sa trouble, naa ka sa sitwasyon na wala ka kasabot, na Lord, tabangi ko Lord, ayaw lang yung pagbigti igsoon, pagpatabang sa Ginoo. I-wrestle! Kung kinahanglan tamblingon, tamblingan dyan, Lord! Ayaw, di kita kapuyan, Lord! Hatagin dyan mo si mong panalangin, Lord! Amen? Lord, wala ka magkibunausap, Lord! Pero dili ko mabitiw sa imong pulong, Lord! Kaya tungkol ikaw ang makausap na mo, Lord! Maon lang nahitabo ni Jacob, deceiver, bayak siya. Sa iyang pagka-deceiver, mutik siya sa consequence kay tungod sa iyong gibuhat. Kung sa kwan pa ba, dili na mapuslan ang iyong kinabuhi. Kaya sintinsyado na ka sa inyong gibuhat, pero nakipag-wrestle siya sa buhay ng Diyos. Kaya ba nato makipag-wrestle sa buhay ng Diyos, igsoon? Amen. In times na yun na walang-wala, in times na yun na natrap ka, kinsa ang kamot na mo rescue niyo. Si Lord lang yun, His sovereign hand will rescue us. Sa dapit na diin na trap na ta. Muanhi ka diri, wala na. Diri, east and west, north and south, wala na dyan kay kaikyasan. Diha na yun na time na, Lord, tabangi ko. There are times sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon na magrebelde ta. Pero kung ako, ayaw na lang gidulatan na magrebelde. Ang pangutana, kaya pa ba nimo i-face? May man si Jacob kay kaya niya i-face. Kinaabay uban si Judas, unsay nitabo ni Judas Iscariot? Disciple si Jesus, witness ni Jesus sa mga milagro, pero dili di siya tinuod na disciple. Dili di siya tinuod na Kristohanon. Nagpakaarumingon lang di ay siya. Pero naningkamot siguro si Judas. Na Lord, papuha comfort. Kay greedy man din si Judas. Ang iyang ginahuna iyahan ng self. Bright man good si Judas. Unsa lang iyang masabtan, gusto niya maulang to ang iyang kinahanglan madunggan. Sige lang siya subaybay sa ginabuhat ni Jesus. Ang nahitabo sa iyang pagrebelde, nakaanggo bayak siya, nakumbintahan bayak siya. Amen? Nakumbintahan si Judas. Iya mangganing ang 30 silver coins, iya mangganing gilabay. Ayaw gidulang ka na makumbintahan pa kapag kahuman. Wala na kay laing choice, magbintik na lang kay dili mo kaya. Ayaw yun pagrebelde sa Ginoo. Kay dili basta-basta ang consequence na inyong madawaran. Amen? Amen. Kisa may naglipay dili na nakabaton sa gasa sa kaluwasan. Ang gasa sa kaluwasan, dili tanan ni dawat. Pero ikaw, you are so blessed. Munang pasalamati ang buhay na Diyos. Amen. Thank you, Lord, sa kaluwasan. Hallelujah. Na dili tanan nakabaton ani Ginoo. Himuan, Lord, na amo ning tipigan sa mga kasing-kasing. Upat yun ka chambers sa among kasing-kasing
treasure ni na mong gasa sa kaluwasan. Hangtod may kinabuhi, Lord God. Thank you, Lord. Diri sa verse 26, unya mingon ang tao, buhi na ako, kay buntag na apan nitubag si Jacob. Naliman ka, grabe, gikan sa gabi hangtod sa buntag. Luya na gid siguro kayo. Naman na sa tong times na nang grabe gini mo hinilang makadlaw naman lang, uy, Lord. Wala na dyan lang ka makatulog, Lord. Mao na ito na-experience igsuon. Ang pangutanan, libuhi ba ka sa Ginoo na naana sa imo ang panalangin? Or basin, libuhi lang ka na murag wala lang, pour out lang ka. Ang Habok River ba yan? Before nag-cross si Jacob, di ba ang Habok River means empty. To pour out, release. Kinahanglan before ka humanon nimo, before nimo humanon ang wrestling ninyo ni Lord, kinahanglan na dawatan na nimo ang panalangin. Amen. Walay doubt, kinahanglan 100% na dawat na nako ang panalangin. Amen, laliman ka buntag, buhi na lagi ko. Lord, dili dyan ko musugot, Lord. Release sa gid ko panalangin. Pero kung imo ko naunaon, narilisan na ba sa panalangin si Jacob, pero lahi ni na-encounter igsuon. Muatubang na siya sa iyang gibuhat sa pagpanglimbong. Daghan ta sa atong kinabuhi na grabe ang bad na atong gibuhat. Pero this time sa life ni Jacob, ningon gyud siya dili ta kabutan ang dili kun imo panalangin. Amen. Dapat iuna ato ang mindset, dili ta mubuhi kay Lord kung dili ta mapanalanginan. Amen. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Wow, grabe ang authority. Dili tamingon na grabe na itong pag-ampo. Ano dapat, ikaw good Lord, Lord, ito good mo Lord. Ano naman siya ni Lord, kaya kung naani man yun. Ikaw mismo nag-condemn, naging ko sa iyong set, na ako bitaw itong gibuhat, ama, okay niya ako, Lord. Ano na lang siya ko. Dapat dili ingon ana ang ato ang pagpanugid. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us. So dapat na ay changes sa itong pagpanugid, dili condemnation sa itong self. Kundi, Lord, dili ko musubot kung dili ko yung panalangin. Kinahanglan, I am highly favored, I am blessed. Ingunaan na ang mga pagpanugid sa gipasaylo na. Sa gipasaylo na. So God established a covenant so that He could bless you. In verse 27, the man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Wow. Naantay sa itong kinabuhi. Nainod ka sa una, uy, bugoy, bugoy, bugay, bugay. Dapat dili na mo musugutan na dahil na akong pangalan. Di panalanginan ako ni Lord. Ang isil dati, dapat isil na karuna, naan na ang panalangin sa Ginoo. Si Badiday pa ka sa una, or si Lalay pa ka sa una, karon ang imong tinuod na pangalan, kay gi-transform na ka ni Lord. Pwede di ay pag-uuna atong pangalan, ay natatawaga ana ba? Kay kaniadto na nako na pangalan, dili ko ganahan anak. Kay naamoy pangalan na nag-symbolize or nag-identify nato, nag-describe nato sa pangit nato nga gibuhat. Di ba? Una kung permanente mao gyapon ang declaration sa imuha, dili maayo. So dapat na ay transformation from Jacob to Israel, from deceiver to blessed. Amen? So giinan siya, your name will no longer be Jacob, but Israel. Because you have struggled with God and with humans and have overcome. Mupakpak, musinggit og hallelujah ang mga overcomer. Hallelujah. So Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there. Wow, gipanalahinan yun si Jacob. So Jacob called the place Peniel, saying,
It is because I saw God face to face and yet my life was spared. Wow! Sa una ba yan, pag makita ang dagway, ang panagway sa buhit na Diyos, mamatay. Pero sa iya, wala Jud, di panalanginan, maupo na siya sa tuwa igsoon. Dako kaya na panalangin ba, na makawanunuan na ta sa Ginoo. Nalipay ba ta na igsoon? Amen. Si Moses sa una makikstorya, dito pa daw siya sa burning bush, magkurog pa siya. Di ba? Burning bush, nakikstorya dito si Lord. Kung sa man ang burning bush, nagkalayo. Pero, it symbolizes God na nakikstorya sa iyaha. Amen. Munang nakanan siya kabaloy, grabe ko din mo pamaagi, dili matungkad. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. So one of the form of the covenant of God is the divine exchange. Ako lang ipasingit igsoon ha. Na ay gibuhat na pagsakripisyo ang Diyos sa mahal para mabatunan nato ang forgiveness. Mabatunan nato ang restoration, healing, deliverance, salvation, o tanang klase na blessing sa tuwang kinabuhi. So we are so blessed. Hindi mo katapad, we are so blessed. Amen. So the divine exchange, nagpamatuod sa dakong gugma sa Diyos ka nato, pero diling tanan ni dawa. Susubok pa malandong mo, no? Nagbuhat sa langit ug yuta, kaburan sa kinabuhi sa matag usa. Nag-offer, pero dili pa gyud dawaton. Napagiuban na dawatan pagkahuman, ibalibang pagyud. Kabalong igsoon ang divine exchange. Grabe ang sakripisyo sa Diyos Amahan. Iyang gihatag iyang buntong anak. Diha sa 1 Corinto 5:21. So what is exchange? What is exchange? An act of giving one thing and receiving another. Di ba atong 2020 sa time sa COVID, nakatry ta nag-barter, nag-exchange. Pero ang nakanindot lang pag mag-barter ka, pwedeng the same amount or naapay gamay lang na diferensya. So exchange is an act of giving and one thing and receiving another. Pero si Lord, nihatag lang yun. Amen? Then covenant, kasabutan is a sacred agreement or contract between God and humans. So God established a covenant so that He could bless you. Balikod yun nato ni, nag-establish siya o covenant si Lord para kita mapanalanginan. So una diha sa 1 Corinto 5:21. Si Kristo wala gayon sala, apan siya maong ipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala, aron nga kun ana kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. That is divine exchange. So unsa atong gibuhat igsoon sa gihatag ni Lord? Atong lang yung dawaton. Wala ingon na, Lord, ako pong isakripisyo, akong kaugalingon, or ako ang anak, Lord, para makabawi ko sa inyong gibuhat. Grabe, kita ba yung nakasala din ba si Jesus? Pero siya ang nibayad sa itong mga sala. Amen? Dili pa yun sa 2 Corinto 8:9. Nasayod usab kamo sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga bisag adunahan siya dito sa langit, nagpakakabus siya pinaagi sa iyang pagkatawo tungod sa iyang kaluoy kanato aron mahimo kitang adunahan. Ay inyong katapat adunahan man di ay kasis. Oo, adunahan man di ay ka. Nito ba tayo son mangutana ko sa divine exchange na gibuhat ni Lord. Imagine si Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, gikan ang langit, yan diri sa kalibutan, gihubo niya iyang pagkagamhanan, gihubo niya iyang pagka-king, gihubo niya iyang pagkaadunahan, muani sa kalibutan, para lang sa imuha, o niya dili mo dawaton. Nabati ba nato ang presence ni Lord? Kung unsa ta ka
sa gawas. Oh. Kaya nga itong pagkinabuhi karon na anay ka alam sa pulong niya sa buhi na Diyos. Dili na tapariya sa una na ang halos na itong time na sa kalibutan hon na aktibidades. Wala gyud sa Ginoo. Karon makonsensya na ta. Hala, wala gyud ko ka Bible study. Hala, wala ko makapaluap ni sister o ni bro. Hala. Maproblema na tayo sa una. What I care, ano? Ano di ay? Magpuyo lang yun kung ako dili. Mag-enjoy ko sa panalangin ni Lord. Pag-sure o panalangin pagida ni Lord. Pero kung mag-divert na yung attention, dili na ng panalangin ni Lord. Panalangin na sa kaaway. Tinoon. Amen. Pag makawat na tanan ng oras na para sa Ginoo, dili na para kay Lord. Amen. Amen? Thank you, Lord. In Galatians 3:13, gitunglo kita sa Diyos tungod kay dili nato matuman ang tanan nga giingon sa kasbuan. Okay, pakyas man kita, maski pa na ang balaod, ayaw pangihig diri, ay mangihig gyapon na. Ayaw ni hilabti, ay hilabtan gyapon na. Mao nang gitunglo ta sa Ginoo. Ayaw ni hilabti, ana pag mo. Mauna gyud na ang kisa may dili mo na anak, praise God. Kita na anak wala exempted. Tingnan ba yun? Pinag-ayaw ka na dila kay nairo. Ay, mo to dito sa nairo. Ayaw ka. Wala dito sa gini nairo. Bakit? Grabe mo pito nang gitunglo ta kay dili ta makasunod sa balaod. Pakyas sa permanente. Piningon siya diri apan gitubos kita ni Kristo. Gikan ni ining tunglo. Siya maong nahimong tinunglo sa Dios sa alang kanato. Kay nagaingon ang kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Grabe ang gibuhat sa Dios sa tong kinabuhi. Tapos tungod lang kay naluya ka, kay nasakitan ka, di nakaganan mo simba. Nikibar na imong gugma sa Ginoo ka mabaw ragod. Dili gyud nato mabalaan. O ang pangwarta ang ato ang unahon, ang kahiubos, nasakitan gyud ko. Tagay sa kong time na maayo ko. Igsoon dili ka maayo kung dili mo i-face. Amen. Kaya ang pag-face ni mo anak, dili ni mo kusog sa buhig na Diyos. Kaya dili siya gusto na mo. Ani lang ta dili sa simbahan. Pagkauman dili acceptable ang ato ang offerings. Ang atong pagsimba. Kaya tungod mo ng pulong, kung naatay, naligsan, or nalain sa tuwa, or nakabuhat batang dili maayo, mangayong nagkapasayloan para sa itong pag-atubang sa buhig ng Diyos. 100% buo tanan ng panalangin. Umaapaw ang panalangin. Amen? So naapag yun, kaya pa sa time. Si David, naay-gibuhat para mahunong ang katalagman. Diri sa 2 Samuel 24 verse 18. Niadtong adlaw, so si David, siya ang nagbuhat o covenant. Amen? Niadtong adlaw, niadto si God kang David, o mingon kaniya, tungas nga to sa gibukanan ni Arauna nga Hebosihanon o paghimo dito og halaran alang sa Ginoo. Busa mitunga si David sumala sa gisugo sa Ginoo pinaagi kang God. Sa dihang nakita ni Arauna nga nagapadulong si David ang iyang mga tawo migawa siya og miluhod og tubangan ni David agi pangtahod kaniya. Niingon si Arauna, so nakita ninyo unsa ang authority, ang power ni King David. Diba? Yan siya. Mahal na hari, nganong niani ka, mitubag si David. Aniya ako aron sa pagpalit sa imong giukanan. Kay maghimo ako halaran aron sa Ginoo aron maundang na ang katalagman. Sunaay gibuhat si David para maundang ang katalagman. Naay na sa to ang kinabuhi, nadugay na natong gisurrender, naay na sa tong kinabuhi na grabe na problema na pagsulay, uneven consequences. Nahangtod karon na agihapon. Pero ang gibuhat ni David, ningon siya,
katong katalagman. So gusto man niya na mag-offering dito. Provided na naanatanan, king baya siya, pwede naman siya, na, gusto na nako, butang na dire. O kana, isa na kaayo. King baya siya, naman siya authority. Unya ang nakanindot pag yun, mismo ang tag-iya nag-offer. Pero unsay gibuhat ni David. Sa verse 23, ingon pagit si Araw na ha, mahal nga hanin, ihatag ko kining tanan kanimo, hinaot nga dawaton sa Ginoo nga imong Dios ang imong hanad. Sa 24, apan mitubag si David kaniya, dili mahimo. Kabalo mo na ako'y kasinatian ani. Diri sa munisipyo, namagit si Mariano. Okay lang yan. Praise God. So, dili na ito makita ba na nagdala ni sa mga invitation letter, Mrs. Lablab. Ikaduha na ni na times. Sa first year na to, mingon din sila na unsa man ni invitation letter. Then napay mo ba na kadali nang ha, unsa lang mahatag ka ng soft drinks, kanang anak siya. Hindi kami po na, syempre, kanang wala po min na ano ba na mamoday na ang pamaagi diri sa Santa Cruz. Ni Ana Judy nga, invitation na ni letter A, kabalo mo, praise God, kinaagi tayo identity distinction. Nahimog yun ning panalangin. Glory to God. Ningon yun ning invitation letter ni. Wala ni nagsolicit diri. Kadaugan ni ang amo ang celebration. God will provide sa mo ang kay i-bless ang tagusa. Naanagod sila, unsa di mo na church dahil Father Jesus is Lord Ministries International. Glory to God. Nahimog yung madinaugon. Dili ta pareho. Naatay distinction, naatay identity, gamhanan atong buhay na Diyos. Pwede manuntag, sige, pila man ka case. Pero ni Ana yung invitation letter ni amo ang gihatag. Okay, ang tanaw ganila sa mua, na po ding letter, o saan po kami, o saan po di among gihatag ani. Hulat sa mo. Yawanan ni, ay, thank you, invitation letter na siya. Diri sa life ni David. Gihatag na sa iyahan. Mamili na lang kaki sa iyong diri na i-offer. Tinulingon si David. Apan nito bang si David kaniya? Dili mahimo. Panitun ko gayon kini kanimo. Dili ako maghalad na to sa Ginoo nga akong Dios sa mga halad na sinunog nga walay himo. Busa gipalit ni David ang giukanan ug ang mga baka sa kantidad na 50 ka buok nga salapi. Grabe si David. Ingon siya, I insist I will not offer that it cost me nothing. So naagid ay pagkagising suon. Pagkagising sa mindset na ako, receive. Kinahanglan magising yun na mindset. Amen. Kanang ako lang, praise God, salamat kayo. More pa, more. Dili mo siya, dili kumuhatag, that cost me nothing. So sa ato din paghatag diya sa buhay ng Diyos, sakit man na igsuon, sakripisyo man, grabe man ang effort, pero igsuon, dili po na i-quits ni Lord. Imuha palang hunaon, tagiya sa imong hangin, sa imong kinabuhi. Unya, madwadwa, Lord. Kabalo mo na aragid na sa tong affliction sa tong heart. Maski pila pa na, pero kung imuha yun ang sakit na yun kayo sa Lord. Pero ako yun yung sakripisyo niya, hatag na ko sa inyo. Pero dili mo maihap kung pila ang ibalik ni Lord. Amen. Diri sa kalibutan pwede itang muhatag. Pero kung pili mo ni mo muhatag diri sa Ginoo, mo harvest yun ka. What you sow, you will reap. 30 times, 60 times,
90 times, 100 folds in return sa iyong panunalanan. Dili lang work, dili lang sa lapi, even sa iyong health. Amen? Munang dili masayang ang atong pagtanong niya sa buhay na Diyos. Dili ta mahadlong, igsoon dili ta mahadlong. Akong yari ang matagusa sa pagpanindog. Dili na ito kahadlukan ang paghatag sa itong oras, sa tuang simot, and even sa financial. Kaya ang buhay na Diyos, He is faithful. Kung buto na unaon, He is the owner of everything. So walay ato, kinsa man ta para magduwa-duwa o hatag sa buhay ni Diyos. Amen? Kinsa man ta para magduha-duha o hatag sa kapasayloan. Kinsa man ta para magduha-duha sa pagbiyak diha sa Dios. Dili sa 2 Samuel 24:25 sa pagbuhat ato ni David. Unya, naghimo siya dito halaran alang sa Ginoo. Naghalad siya mga halad na sinunog og halad alang sa pakigdaon. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni David alang sa Israel ug naundang ang katalagman. Amen? Thank you, Lord. In Hebrews 6:4-6, gusto na ko igsoon ay piyong na to tumata. Mamalandong ta. Ato ang iset ang atong mind that it is between you and God. Aron dili kita mubiya kaniya, kay kung ang tao mubiya sa Dios, wala na gayoy makapahinulsol o makapabalik kaniya. Makapabalik kaniya pag-usab sa Dios. Nahayagan ang iyang hunahuna, nakaambit na siya sa panalangin nga gikan sa Dios. Nakadawat sa Espiritu Santo, nakatagamtang na sa mga panalangin nga gikan sa pulong sa Dios, ug nasinati pagayon niya ang gahom nga ipadayag niya sa umaabot nga mga adlaw. Pagkahuman, kung mubiyak pagihapon siya sa Dios, wala na gayoy makapahinulsol ug makapabalik na niya pag-usab sa Dios. Tungod kay samara nga gilansang niya sa pag-usab sa cross ug gipakaulawan ang anak sa Dios. Mamalandong ta igsoon. In verse 8, apan kun ang nagatubo niini pulos lang tunukot nga mga talongnan wala kanay kapuslanan. Busak tungluhon sa Dios ug sa katapusan ug sunugon. Diri sa 2 Pedro 2:20, ang mga tao nga nakailan na kag Ginoong Hesukristo Kristo atong gawas nun na sa dautan nga mga kinaiya nga nagagahom sa katawhan dinhi sa kalibutan. Apan kung mubalik sila sa ilang dautan na kinaiya ug mahimo usab silang ulipon sa ilang mga sala, mas dautan pa gayon unya ang ilang dangatan kaysa ilang kahimtang kaniadto sa wala pa sila motuo kang Kristo. In verse 21, maayo pa kung wala na lang sila nasayod sa pagkamatarong sa Dios kaysa nasayod sila apat ini magtalikod sila sa mga suko sa Dios ngadto kanila. In verse 22, last verse, ang ilang gibuhat sa magaykitan sa panultihon nga ang iro mukaon sa iyang gisuka ug ang baboy nga bag-o lang gikaliguan mulunang pagbalik sa lapo. Lord, karong takna o Dios, among ginapaubos ang among kaugalingon. Come on, church. Mga inig pasaylo, Lord, sa tanan ng kapakyasan. Kung naay part sa muna-hula na gusto na namo, may pagmubalik na lang ni kaniadto. Lord, pasayloa kami, Ginoo. Wala dyan ni karapatan o Diyos na mistoryaan, Lord. Amo nang natagamtaman ang imong kamaayo, Ginoo. Ang mga langit mong butang, amuan nang natagamtaman o Diyos. Kami palang sagasa sa kaluwasan, Lord, na among gi-enjoy karon, Ginoo. Lord, we ask forgiveness
Nakadawat ni sagasa sa kaluwasan, dili gyud mapugnan. Ihatag na mo ang tanan para sa imuha. Pero tungod lang sa pagsulay, tungod sa mga problema, nikibar ang among first love, na mas gitutukan pa namo Ginoo ang among kaugalingon. Mas gi-consider pa namo ang among emotion. Dili angay. Kaya kung naalang ni consider, kung naalang ni Ginoo, ipatigbabaw mo ng grasya na among nabatunan. Mao ang gugma na among nabatunan. Ang kaluoy na among nabatunan. Come on! Pasalamati ang buhi na Dios. Ayaw pagtunga-tunga o biya sa buhi na Dios. Lord, alaot kay ang tao, Lord God, kung biya niya kanimo, Lord God. Yes, you reminded us, Lord, sa Peter, Lord God, sa 2 Peter. Dautan magyud ni sa una, Lord. Nakabato na mi karon sa kamatuoran, kahit malo, kaalam, kung biya niya kanimo, Lord God, mas labaw pang madautan ang isa ka tao. Mao nang alaot ang mubiya sa buhi ng Dios. Magpaubos na igsoon. Right now, abrihin mong kasing-kasing. Thank you, Lord. Kung na-insulto ka right now, I declare in Jesus' name, be healed. Offended ka right now, be healed in Jesus' name. Hindi na makahindran sa plano sa buhay na Diyos. Kung kabalo ka, magpaubos. Kung kabalo ka, usurin. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you for the deliverance. Wala man dyan ni mabuhat, Lord, maski yung sa unang kamada, mapalpak man yun, Ginoo. Munang right now, Lord, we offer our life to you, Lord Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. O Diyos, ang kasing-kasing ko,